Gusto ko lamang pong sundan ang napakagandang talumpati ni Senator Bato de la Rosa. Ganun din po ang iminungkahi at ibinato ng ating pinunong mayorya patungkol po sa People's Initiative. Bilang ako po ay chairman ng Committee ng Amendments and Revision, nais ko pong ipaalam sa inyo, Ginoong Pangulo, na ako po mismo ay may sarili ding People's Initiative. Yan po ay aking isinusulong at nais ko pong ipaalam sa lahat na wala pong sa konstitusyon natin, Article 17, napakaliwanag, na meron po talagang tatlong moda. At yan ng Constitutional Assembly, CONCON, at People's Initiative. Ang nais ko lamang pong linawin, mahal na Ginoong Pangulo, na wala pong masama sa People's Initiative. Wala. Yan po ay kasama sa konstitusyon at yan po ay pinalalakas. Katulad po ng sinabi ni Senator Bato de la Rosa, ito po ay esensya ng ating demokrasya. Ang nagkakaroon lamang po ng hindi naaayon sa saligang batas na umiiral sa atin ngayon, ang 1987 Constitution, malinaw po doon sa Article 6 din, ang legislative body, ang paghihiwalay ng Senado at ng House of Representatives. Ang magkahiwalay na kapangyarihan, lalong-lalo na sa tinatawag nating voting powers. Nagkaroon lamang po tayo ng pagkakataon na maging suliranin yung voting sapagkat doon sa Article 17 hindi malinaw na naisulat. Pero doon sa Article 6, Section 21, kung hindi po ako nagkakamali, in time of war, malinaw po doon na ang Senado at ang House ay meron silang magkasamang pagpupulong at sila ay boboto separately. Napakalinaw po nun. Hindi lang po natin maintindihan kung bakit nagkaroon ng People's Initiative na ipinipilit ang voting jointly. Ang pag-uusapan natin ay saligang batas. Ito po ay talagang kailangan po natin pag-usapan ng mahaba, kasama po ang malaking kapulungan, ang House. Hindi po ito para po sa akin pong ibiligay niyong komite, pinag-aralan ko po ito, ang ating konstitusyon. Ito pong voting jointly ay lumalabag sa artikulo ng legislative body sapagkat meron pong paghihiwalay ng kapangyarihan. At diyan pong kapangyarihan na yung voting, kasama po yan. At malinaw na malinaw sa ating konstitusyon. Kaya mahal na Ginoong Pangulo, hayaan niyo po akong makapagpasalamat sa bumubuo ng ating Senado at inyo pong ipinaglalaban yung ating kapangyarihan na magkaroon ng voting separately. Sapagkat ito po ang sinasabi ng 1987 Constitution. At ang People's Initiative po ay ang pwede lang po natin gawin lamang ay amendment. Hindi po tayo pwedeng mag-revision ng konstitusyon na gagamitin ang People's Initiative. Sapagkat piecemeal lang ang pwede natin gawin. Amendment lang, hindi po revision. Kaya po sana, maging malinaw po ito sa ating taong bayan na ang ating pong winawaksi dito, ngayon, sa ating bulwagan ng Senado, ay yung sinasabing pagtatanggal ng kapangyarihan sa Senado. Yun po ay talagang parang isinawalang bahala na natin ang saligang batas. Kailangan po tindigan natin ang saligang batas sapagkat tayo po ay nanumpa sa harap
ng saligang batas. At yun lamang po, mahal na Pangulo, maraming salamat po. Mabuhay ang Senado. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Toto Per Ocho Fronda, idol tuloy mo lang ang laban, solid ang Mindanao sayo. Pahayag naman ni Claudio Umapa, Mr. Senator Robin, ipaglaban niyo sir, huwag niyo hayaan si Speaker Tambaluslos na parang lampasan pa niya si President BBM. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Erlewin Laidmora Omega, we support you always idol Senator Robin Hood, solid all OFW in Europe and Middle East. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.